Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. First on the news, all eyes are in the House of Representatives as the Justice Committee resumes its impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte with a key hearing expected to shape the next steps in the case. Mobile journalist Amy Atienza has the report. Just a day before the House Justice Committee proceeds with Vice President Sara Duterte's impeachment hearings anew, church leaders called once more for the Vice President to show up during what is expected to be the committee's last hearing for probable cause. It is too unfortunate that Vice President Sara Duterte has chosen not to attend the proceedings, as her presence here would have an opportune time for her to demonstrate her respect for our constitutional processes. Her absence denies her the opportunity to address the charges filed by impeachment proponents. We call on the Vice President to stand by the oath she made to be accountable to our people by appealing at the House investigations and answering the charges filed against her, instead of resorting to all sorts of technicalities. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon also reiterated that what have been discussed by the Justice Committee so far are already enough as probable causes. These include reports from various agencies and affidavits of Ramil Madriaga and former Senator Sonny Trillanes regarding the VP's confidential funds and unexplained wealth. Noong po impeachment hearings, particularly po ito nga nagdaang hearing relating to unexplained wealth, silent violations, clearly established yung pong betrayal of public trust, yung probable cause, hindi ko sapat-sapat na, sobra-sobra pa. Ridon even clarified that the presentation of the Anti-Money Laundering Council did not violate the bank secrecy law as argued by the camp of VP Sara. Hindi yung sila bangko. Pangalawa, yung pong bank secrecy law po mismo, meron pong exception para sa mga impeachment cases. E ano bang ginagawa natin ngayon? Hindi ba impeachment case na ito? The camp of Duterte stays still with its argument, saying that they will address all concerns in the Senate, which is the proper forum for the impeachment proceedings. On the other hand, the House Ethics and Privileges Committee also conducted their closed-door meetings with regards to complaints against Cavite Representative Kiko Barzaga and Quezon City Representative Bong Suntay. House Deputy Speaker Janet Garin already made her manifestations, claiming that she filed 2 complaints against Barzaga. One for the congressman's improper decorum as a district representative, and the other for blaming her and Congressman Lawrence Defensor upon a vice mayor's death. Garin also noted that Barzaga may face expulsion given the multiple pending complaints despite being suspended twice. She even has this to say. We kept on asking him why. Ang sabi naman niya sa akin, Mami kasi because many of the Kongs call me that, Mami kasi ang pusa palaaway. So kung hindi ako mga away ng mga aaway, hindi ako posa. You know, sometimes people will look at it as funny. But you are representing thousands, no, hundreds of thousands of constituents who are being deprived of their representation simply because you are looking at your position as a game. So hindi ito pwede. The House Ethics Committee is yet to release its final verdict on the case of Barzaga and of Suntay. Kapatid Amy Atienza, we are One News. Right, so this is it. This is going to be, I think, the last hearing for the impeachment case against the Vice President of the Philippines. And they're going to be discussing yung tungkol doon sa death threat, diba? Against President and First Lady and former House Speaker Martin Romualdez. At kung wala masyadong motion or mga point of order daw, malamang makaboto sila today sa House Justice Committee whether sufficient nga in probable cause siya, and then diretso na siya sa plenary for the vote and the appreciation of the congressman. Actually, yung kasi kanina kausap ko si
Congressman Antonio Tino sa kabilang programa sa Good Morning Kapatid. And he said nga na, so today, tama ka, probably kung wala na ibang pag-uusapan, makapagbotohan na sila within the Justice Committee kung may probable cause. So by May 4, yung gagawa na sila ng report about this, and by May 11, is the voting na sa plenary ng ilang mga kongresista doon. And when asked si Representative Tino kung confident ba siya na makakakuha sila ng numero para ma-transmit itong impeachment complaint na ito sa Senado, sabi niya he is confident based on the evidence that were presented during the hearing. Well, we all know naman this is also a political exercise in nature. So, take it with a grain of salt. Pag sinasabi mong base of evidence ang voting. Sabi nga ni Congressman Joel Chua, you will see yung magiging possible plenary vote, a glimpse of it to see how the Justice Committee votes. Yes. If they get the 50 votes, that's already half, almost more, less than half needed. Kasi 110 lang kailangan mo 110 to 115 ang kailangan mo sa plenary. And also, notable na abangan natin ngayon is yung discussion nila on that box, Yes. whether they open it or not, or ipapaubayan na lang sa Senado. Sa Senado. Pero if you can remember, kapag nakakausap tayo ng mga analyst dito tungkol dito sa impeachment proceeding na to, kasi di ba there were several surveys na lumabas tungkol sa iba't ibang usapin dito sa impeachment. And a lot of people are saying na baka dito nila ibase din, bukod dun sa impeachment kasi sa evidence, because sabi mo nga political in nature din itong proceeding na ito, baka ibase ng ibang mga kongresista na boboto doon sa pulso ng masa, kung okay ba sa kanila na ipagpatuloy itong impeachment proceeding na to sa Senado. Ganoon naman talaga kasi at the end of the day, most of them want to get voted back sa next election, and it's very reliant on kanino ka papanig sa popular figure, which is the president, the figurehead. Usually ganoon naman talaga So, kung gusto mong ayaw mong malagasan ng supporters, you have to choose your battles. Yeah. Diba? So we will see kung paano yung magiging discussion nila dito. And yesterday, we were able to talk to Congressman Joel Chua and ask nga kung, let's say, for example, kasi sinasabi ng NBI, based on their investigation, meron silang nakakalap na impormasyon na may itong hitman na to, supposedly, di ba, allegedly na kinausap ni Vice President Sara Duterte ay nakakausap din nila. At kung ito ba ay imbitahan sa proceeding, ay yan ang titignan din natin. So ngayon, we are actually waiting na magsimula yung impeachment proceeding dito ng House Justice Committee. We're actually starting already. To determine the probable cause. And the House Justice Committee resumes its clarificatory hearing on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Let's watch this. Calling of the roll. Considering that this is a continuation of our April 22, 2026 hearing. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez from Pampanga 3rd District is recognized. I move to dispense the calling of the roll. There is a motion to dispense with the calling of the roll. Do I hear a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I solicit the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same? Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez. I move to dispense on the reading and approval of the minutes of the previous meeting, Madam Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the hearing held on April 22, 2026, and for the approval of the same. The same has been seconded by the Honorable Bel Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise approved. The chair will address the committee. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important
once again that we look back dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Noong April 22, matatandaan na marami tayong mga resource persons. Ang Ombudsman, ang Anti-Money Laundering Council or AMLC, ang Securities and Exchange Commission or SEC, at ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa pagdinig na yon, we entered what we describe as the territory of forensic truth, kung saan hindi opinyon ang nangingibabaw, hindi haka-haka, kundi opisyal na record. Mga record na punong-puno ng numero. At ang mga numerong iyon ay nagsalita. Tatlong bagay ang malinaw na lumitaw. Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuang 6.7 billion
pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula?
Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit nananatiling sarado, nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung ang SALN ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuang net worth. Paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, mga iginagalang na mambabatas, mga minamahal nating kababayan, ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Bagamat pansamantalang ipinagpaliban ang pagbukas ng selyadong kahon, malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin sa tamang panahon. Pagkatapos ng mga revelasyong ito, agad-agad nag-react
ang kampo ng Vice Presidente. Muli, 3 punto ang malinaw sa reaksyon nila. Una, sabi ng mga abogado, handa raw sumagot ang Vice Presidente. Handa raw siyang humarap, pero sa Senado. Hindi dito, kundi sa Senado. Ang upuan ng Vice Presidente ay nananatiling bakante. Napaisip tuloy tayo, kung doon siya sasagot, hindi ba't kinikilala na rin niya na meron ng sapat na ebidensya dito at patungo na talaga sa Senado ang kasong ito? Pangalawa, tungkol sa mga naibunyag ng AMLAC, lalo na yung 6.7 billion, hindi raw nila sinasabing tama o mali ang mga numerong ito. Ngunit ang payo nila, be cautious. Mag-ingat daw tayo. Mag-ingat. Naaalala tuloy natin si John Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Pero dito, ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala o baka nga isang babala. Mag-ingat. Sa harap ng bilyon-bilyong piso, iyan ang sagot. Napakasimple ng tanong, may pera ba o wala? Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Tapos tayo ang mag-iingat? Be cautious daw? Anong klaseng sagot yan? Mag-ingat daw kasi baka raw bloated ang 6.7 million na binanggit ng AMLAC. At baka paikot-ikot lamang ang pera kaya lumaki ng ganito. Theoretically, posible. Pero isipin natin, mga kasama sa komite, sinong matinong tao ang gagawa niyan? Anong klaseng tao ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Paikot-ikot? Palipat-lipat? Inflow? Outflow? Sa loob ng napakaraming taon. Para ano? Para umabot sa bilyon-bilyon. O baka naman, ito na nga ang binabanggit ni Congressman Sia Adjong na nilalabhan na ang pera. Ang paulit-ulit na labas-pasok ng pondo ay senyales ng money laundering. At kung ganoon, lalo itong dapat ipaliwanag. Kaya malinaw ang panawagan. Huwag manghula. Huwag mag-assume. Ang Vice Presidente mismo ang dapat magpaliwanag. Kung walang tinatago, buksan ang records. Ipakita ang accounts. Pero bakit hindi ginagawa? Bakit patuloy ang pag-iwas? At ang pangatlo, sa reaksyon ng defense team, ito na nga,
may bagong reklamo na naman daw na inihain sa Office of the City Prosecutor. Bagamat wala pa tayong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing reklamo, let me say this, handa tayong harapin ito. Pero pansinin natin, Okay, that is the ongoing impeachment proceeding against the Vice President Sara Duterte. But for more details on that clarificatory hearing, let's now bring in our mobile journalist, Amy Atienza. Amy? Yes, good morning, Angela Diego. Nandito nga tayo sa House of Representatives at tuloy-tuloy namin inaantabayanan itong possible last day na of hearing ng House of Justice Committee tungkol sa dalawang naihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina nga, narinig na natin yung nagiging opening remarks itong si Committee Chairperson Jervy Luistro. At inulit na lang din naman yung naging round sa intense tungkol nga dito sa impeachment hearing nung nakaraang linggo. Una na nga dyan ay yung sa testimony or doon sa report mismo ng Office of the Ombudsman kung saan nga walang cash o cash deposit na nireport itong si VP Sara sa kanyang statement of assets, liabilities at net worth. Bukod pa dyan, siyempre, nasabi din yung sa report naman ng Anti-Money Laundering Council kung saan nga kanina nung nakaraang linggo ay nabanggit na nga na may around 6.7 billion pesos na total inflows and outflows na bank transactions itong si VP Sara na finilag din mismo ng mga bangko at nireport ng mga bangko sa AMLAC bilang red flag transactions. At bukod pa dyan, syempre, nagtudong din yung testimony or affidavit na ipiniresenta din ni former Senator Sonny Trillanes kung saan nga naka-align ito doon sa naging report ng AMLAC kung saan sinasabing 19 out of 90 transactions nga ay merong red flag or naka-flag na red flag. So, titingnan natin kung ano pa yung mangyayari dito. Kanina around 9 a.m. nakita na natin yung ilang mga mababatas na agang pumunta dito. Nakita na rin natin si NBI Director Melvin Matsipag dahil today ang ina-anticipate naman natin ay yung usapin naman ng threats ni VP Sara laban kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, pati na rin sa pinsan nito at si former House Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin yung mga pieces of evidence na malihahain din ni NBI Director at mismo ng ahensya tungkol na sa mga naging contact ni VP Sara pagdating na sa pag-assassinate dito sa Pangulo. So, yan yung aabangan natin. At syempre, yung pagbubukas din nitong green box na ipiniresent inihain din mismo ng Bureau of Internal Revenue nung nakaraang linggo. So, titingnan natin if magkakaroon nga ba ng executive session, ano yung magiging boto ng mga miyembro ng Justice Panel tungkol dito. Amy, any word on the hitman? Dala ba ng NBI or will they give the name of the hitman? At kasi last hearing na ito eh. Yan, titignan natin yan, Diego, pero anticipated naman na lahat nga ng maihain at maaaring mailapag dito mismo sa paglilid ng House Justice Committee ay pag-uusapan at tatalak. Hindi ito kasing bigat nga nung nasabi natin na napag-usapan ng mga nakaraang linggo. Pero malaking issue pa rin ito dahil grave threat ito sa mga executives ng ating bansa. So yun, titingnan natin kung ano pa nga ba yung magiging mapapag-usapan din dito. So far, wala pa tayong nakukuha kung ano pa nga ba yung ilalapag dito mismo ng National Bureau of Investigation. Pero most likely, meron talaga silang maipapakitang ebidensya para nga mabuo na rin ng House Justice Committee yung probable process para nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero may nakausap na rin tayo ilang mga kongresista dito na sabi nila na sapat na nga rin daw yung mga napag-usapan mismo ng Justice Committee. Tungkol na doon sa unexplained wealth pati rin sa potential funds ni Vice President Sara Duterte para maging probable causes at itaas ito mismo sa plenaryo at mapagbotohan rin mismo ng iba pang mga kongresista na hindi bahagi itong Justice Committee. Well, Amy, how confident are the members of the Justice Committee that the evidence that were presented during the proceedings ay magta-translate into votes sa plenary? Kumbaga, parang meron bang numero ang Kongreso para ma-impeach ang presidente at
matransmit ito sa Senado for further investigation? Angela, as for the numbers, wala pa tayo nung specific no na may ibibigay. Pero confident naman yung mga miyembro nitong Justice Committee na may aangkat na nila itong mismo sa plenaryo at magiging sapat yung boto para maitaas din ito mismo sa Senate impeachment court. So far kasi nakita natin at narinig din natin ng mga nakaraan yung ilang mga mambabatas dito na nagsasabi na kailangan nga daw parang mailatag ng maayos yung probable causes na kaugnay ng allegations nga na pinaratang laban kay Vice President Sara Duterte. At sigurado naman sila na naging sapat yung ebidensya na maihahain din nila para nga magtuloy-tuloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit nga lang daw yung numbers na naipresenta last week ay napakahalaga na dahil numbers don't lie. Yun yung sinabi mismo ni Representative Ministro. So yun yung aasahan natin no, may papasa ito dito mismo sa lower chamber pero titingnan din natin kung ano ka ba yung mangyayari din sa upper chamber sa Senado tungkol naman dito nga sa impeachment ni Sara. Well, so far, we are already done with some of the merits of the case, diba? Yung usapin ng confidential funds, diba? Yung notice of disallowance, and then also yung flow of money through AMLAC and SALN, pati itong inaantay na lang natin kung mabubuksan nga itong box na ito mula sa BIR. Pero itong tatalakayan nila today, which is yung threats nga against the President et al., how significant is this dun sa kaso natin, o sa kaso ng na tinitignan ng House Justice Committee? Dahil nga nakapaloob din ito, Angela, no, doon sa Balga et al. Complaint, pati sa complaint. Ito na mismo yung sinasabi nilang kukumpleto doon nga sa probable causes na binubush din ng House Justice Committee. At hopefully nga daw ay merong sapat din na ebidensya na makikita itong House Justice Committee sa pagitan na rin no, ng reports na isasagawa din ng National Bureau of Investigation para nga mapagpatibay palalo yung mga ebidensya tugay nila at ihahain nila mismo sa plenaryo dahil after ito, siyempre pagbubutokan nila yan at magkakaroon nga gagawa sila ng articles of impeachment na pagkakaroon nila sa plenaryo at yun na nga talagang malaki rin yung magiging impact nito dahil dun sa mga allegations na nakapaloob. Ibig sabihin niyan, naka-align talaga yung mga nasa complaints pati na rin yung mga ebidensya na ihain ng iba't ibang ahensya dito. So napakalaking factor nito at crucial factor pa rin kahit sinasabi nga nila na sapat na yung mga naipresent na rin ibang ahensya sa mga nagdaang dito mismo sa Kamara. Alright, maraming salamat sa iyong oras, mobile journalist Amy Atienza. Well, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. A new development in the case of former Congressman Zaldico after earlier reports of his arrest in the Czech Republic. He is now out of custody and may already be seeking political asylum in France. Here's the report. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. We will bring Zaldico home. It has been nearly 2 weeks since Bongbong Marcos announced that former Congressman Zaldico had been arrested in the Czech Republic. But now, a major development. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. The Department of Justice confirming Ko has been released. Justice Secretary Frederick Vida says they sought answers from Czech officials on why Ko was freed, but received no explanation. We are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government. Even as questions remain unanswered, a major revelation from the Department of Foreign Affairs. Authorities say Zaldico is now in France and is seeking political asylum. The DFA has received highly reliable information that Zaldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. It remains unclear whether Ko went directly from Prague to France. What is certain, he can freely move across Schengen countries, European states without internal border checks.
The DFA clarifies as early as December 2025, it had already cancelled 1 regular and 1 diplomatic passport, issued to Ko by virtue of a court order, and reported this to Interpol. Officials say an older passport, which expired in September 2022, may have been used when Ko attempted to cross from the Czech Republic to Germany. The DFA adds there was no need to cancel it further since it had already expired. Ko is invoking political persecution as basis for his asylum bid, but Malacanang rejects this, insisting the case is not political but rooted in corruption allegations. Alam natin na bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon. Wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Lawmakers have expressed concern over the missed opportunity to arrest and bring back former lawmaker Zaldico to the Philippines. Senate President Pro Tempore Ping Lacson described the situation as an embarrassment for the government. He said the Marcos administration failed to act swiftly despite being informed on time about Co's reported apprehension by Czech authorities. For his part, Senator J.V. Ejercito stressed the importance of ensuring the return of the fugitive ex-lawmaker to face charges in the country. But for Congressman Egay Irize, Zaldico's escape is not a missed opportunity after all. Parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Back to zero na naman tayo, sir, kay Zaldico. Siguro kasi hindi rin yun ang sabi ng DOJ kanina, no, na bad news, no, sad news na nawala na sa custody ng Czech Republic. So of course we would want him to be here so that we can already find out what he knows, kung ano yung participation, sino yung mga kasama. I doubt it that if they are really sincere in finding Zaldico. Kasi it will expose a lot of powerful people in the government. Nakita naman natin yung sinasabi ni Congressman Zaldico. Pero kung sabi ko nga, gusto malaman, patawag lang si Yusek Bersamin, patawag si Yusek Cadiz, patawag si E.S. Bersamin, malalaman na natin na si Secretary Pangandaman, malalaman na natin kung ano nangyari. Now at this point, let's get more updates from the upper chamber. We have mobile journal Marymon Reyes reporting live on the ground. Marymon, what's the latest? Angela, Diego, yung Senate Protect Committee ay nagsisimula na yung kanilang pagdinig at yung pagtingin sa updates ngayon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at kung anong aksyon na ang ginagawa nila since 60 days na into the Middle East crisis. And yung epekto nito, ang sinasabi ng Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, still may uncertainty pa rin daw kung hanggang kailan at hanggang saan aabot itong crisis sa Middle East. At yung epekto kasi nito, ngayon kasi 41.6 billion pesos na ang nailabas ng gobyerno. Kaya nais nilang malaman kung mangungumusta, kung pagdating ba sa transport sector, yung mga subsidiya ba, okay pa, ano pa ang kukulangin sa iba't ibang mga sektor na maapektuhan, sa DA, sa DepDev at yung iba pang mga kakailanganin. At kanina, binalikan din ni Senator Sherwin Gatchalian na merong triple whammy na nangyayari ngayon. Bukod sa pagtaas daw ng presyo ng mga produkto, pagka tumaas din yung presyo ng langis, nakikita nila, tataas din daw ang presyo ng coal. Kaya yung generation charges, hindi dahil sa iba pang mga mandated, sa law-mandated charges sa mga electricity facilities, doon nagkakaroon ng pagtaas sa presyo. Though pagdating sa gasolina at sa diesel, nakikita may 10 to 15% na pagbaba sa presyo nito, pero dahil nga matagal pa rin yung negotiations sa Strait of Hormuz, sarado pa rin ito, nakikita nila baka by the next weeks daw, maaaring magkaroon ulit ng pagtataas sa presyo. So ito yung ilan sa mga tatalakay ngayong araw. And marami rin ang mas present ngayon from the transport sector, yung mga representative ng iba't ibang mga ride-hauling applications, yung ibang mga NGOs present din, maging ang iba't ibang sektor ng gabinete. Wala ba silang isasama mula sa labor group? Kasi ngayon, yan din yung isa sa mga malaking issue ngayon, na lahat tumataas, 'di ba? Pero yung sweldo ng mga taong bayan, 'di ba, ng mga labor workers ay hindi tumataas. Lahat yan, kasama dito, meron from DOLE, meron from DOTR, meron from DepDev, meron from SSS para nga malaman, lalo na sa mga pensyon o iba pang mga benefits na posibleng naapektuhan. Lahat ng mga yan ay nandito at nakasalang. Pero
ang nag-opening statement pa lang kasi is si Senator Sherwin, sila Senator dati Marcoleta, nakita natin Senator Bamakino, hindi pa sila nagsasalita. Si Senator Marcoleta, nag-give way na raw siya in the interest of time kasi alam niyang marami raw ang pag-uusapan ngayong araw dito. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Labor groups will hold a Labor Day rally on May 1 to push for a 200 peso daily minimum wage increase and expanded tax exemptions. The National Wage Coalition says workers will gather in Mendiola to protest what they call government inaction on rising living costs. They are also calling for measures to ease the tax burden on workers and for accountability over corruption. Meanwhile, the Metro Manila Wage Board will begin consultations next month on at least 16 petitions for a wage hike, including proposals for a 200 peso increase. Officials say rising fuel, electricity, and food costs are driving these demands. Joining us now is Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director of Dole NCR. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Good morning. Thank you. Good Alright. morning po sa ating mga taga-subaybay po sa programang ito. Alright, Attorney, I'm sure if you heard the report, no, yung mga labor groups, medyo nagmamadali na with regards sa yung mga petition nila sa wage increase, no, given all the circumstances na nangyayari. Ano po ang tugon dito ng Dole? Okay, maraming salamat. Actually, ang wage board ay aware naman po. Mandato po ng wage board that within 60 days prior to the effectivity of the current new wage order, we have to review the socio-economic conditions and consult and conduct consultations and public hearing. At tama po na may mga petitions na po na na-file sa aming tanggapan sa wage board at ito po ay nire-review na namin. At actually kahapon may pahabol pa, no? So 17 na po ang mga petitions ranging ang kanilang inihingi ranging from 200 to 845 pesos hanggang para magkaroon tayo ng increase or ang magiging minimum wage at around from 895 to 1,500. Pero ngayon po ay pinaprocess na namin at nabanggit kanina, meron na po kaming schedule for consultation for labor sector as well as the employer sector at magkakaroon din po kami ng public hearing in June po. Pero base po doon, attorney, sa mga petisyon na yan, na 17 na nga po, sabi po ninyo, anong amount po yung nakikita natin mula po naman sa Dole ang maaari pong maibigay na increase sa mga labor groups po? Actually, wala po kaming tinitingnan, but we rely also from the data. Meron po ang wage board po, tatlong sector, tripartite po yan, I no? understand. Sa government sector, we have the DepDev, Department of Economic Planning and Development, and as well as the DTI. We have the employer sector as well as the labor groups. Kaya ang lahat po ng komento, inputs, ay tinitingnan po natin. Isa po ay yung mga sa inflation, yung mga nangyayari po sa Middle East at yung erosion ng ating pera, tinitingnan po natin yung value ng ating purchasing power, ano? So, yun po ang mga tinitingnan natin para po we can come up with a decision. So, sa parte po ng gobyerno, hindi po kami, bukas po tayo sa mga comments, sa mga inputs po, lalo na sa ating mga stakeholders po. Attorney, so you get you said kumukuha kayo ng input from different organizations, no? Do you also get advice po from the other side naman of the fence, yung mga business owners as well? Kasi may mga ibang business owners, lalo na yung mga medium enterprises, baka hindi nila kayanan pag masyadong mataas ang increase.
Opo, tama po kayo, yung ating MSMEs, ano, ito po ang tinitingnan din natin, paano yung capacity to pay din ng ating mga maliliit na negosyo, kung kakayanin po ba nila ang pagtaas ng sahod. Pero hindi lang man po naman employer ang tinitingnan natin, lahat naman ng sektor. Kaya nga po, kailangan po balansehin ang interes, ang kapakanan, hindi lamang po ng employer, pati po lalong-lalo na ang ating mga manggagawa. Sa akin, attorney, meron na exemption sa mga small business. No? Ano po yung mga exemptions na ito? Ang mga exemptions, pag may bagong wage order, meron po tayong mga exemptions. Aside, meron po yung below 9 employees ang ating mga retail and service establishments, as well as those affected by natural and human-induced disasters or calamity. Alright, so we understand po that there are computations and there are and there are several contributing factors to para po sa pagde-decide natin kung magkano ba yung dapat itaas. But as of this time, how soon can workers expect po a decision from the regional wage boards on these petitions? Attorney, are you still there? Yes, sorry, I did not get the question. Apo. How soon can we expect po yung magiging desisyon ng regional wage boards on the petitions from the labor groups? Opo, pagkatapos lang po ng consultations natin and public hearing in June, we will immediately conduct wage deliberation, and before the July, mag-i-issue na po kami. Kung ano man ang decision namin, ito po ay ipapaalam namin hindi lang sa commission, pati po sa publiko. So before July? Opo, before the anniversary date ng ating wage order po. Pero sa tingin niyo po ba ngayon talaga, with all of the things that are happening, sa tingin po ba natin talaga enough pa po yung minimum wage para doon sa mga workers natin ngayon? Sa pagtaas po ng mga presyo, hindi lang po sa DOLE, alam ko hindi sapat, pero po sa pagdesisyon ng minimum wage po ito ay collegial decision, at 7 po ang miyembro ng ating wage board. So pag-uusapan, malaki pong discussion, at alam ko pagtatalo, pero it will be an open discussion and transparent as regards how we make a decision. And soon enough po kami ay maglalabas po ng decision dito po sa mga petitions. Attorney, refresher lang for the benefit of our viewers. Sa ngayon po, magkano ang minimum wage ngayon across the board? Ang current po na minimum wage natin ay 695 po. Okay. Alright, so with all due respect po, attorney, doon po sa lahat ng mga rules and mga steps po o processes para po makapag-decide kung tataasan po at kung magkano yung itataas na sweldo po na ating mga manggagawa. Hindi po ba parang masyado na pong mahaba kung sa July pa po tuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo, 'di ba? Dahil po dun sa nangyayari sa Middle East, yung ating mga manggagawa ay talagang umaaray na po sa mga gastusin. Opo, na-recognize din namin yung urgency, bago po tayo mag-decide, we have to establish, nasa rules din po na pwede po kami, ang wage board, ay mag-issue ng new wage order kung may urgent and reasonable grounds na for the issuance of a new wage order. Isa rin po ito sa option na tinitingnan po ng wage board. Panghuli na lang. Bago po ang anniversary date ng minimum wage order. Ayun nga po, at nalalapit na po ang May 1. May 1 is Labor Day. Ano po ba ang mensahe ng DOLE para po dun sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na po sa mga humihingi po ng taas sa sahod?
Opo, maraming salamat no. Para sa actually sa May 1 po, marami po kaming activities at all over Metro Manila. We have around more than around 14 sites po for job fair, and we will award livelihood as well as grants to MSMEs po, no? So we will have a partnership with PhilHealth and DTI as regards mentoring, coaching for the small businesses, and we have also the YAKAP services po ng PhilHealth. Ito po ay magaganap po sa SMX Convention Center. At ito ang aming job fair ang mag-uumpisa ng 7 o'clock hanggang 3 o'clock or 4 o'clock po ng hapon. At sa ating mga manggagawa and even ating mga negosyante, meron pong petition for minimum wage increase. Ito po ay pinag-aaralan at kami po ay handang nag-schedule na po kami ng consultation at public hearing, and hopefully we will have a decision as early as June. Hindi na po namin palalagpasin ang July. Titingnan po natin lahat ang mga technical inputs at mga comments, mga side position papers ng lahat ng stakeholders. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Attorney Sara Buena Mirasol, Regional Director of DOLE NCR. Maraming salamat po. All right, and that wraps up today's episode of News and Views. Please continue to tune in here on One News dahil po dun Impeachment. sa ongoing impeachment proceeding. Probably the last, final clarificatory hearing doon sa impeachment case against Vice President Sara Duterte. Now, join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. Mangelo Castro III, kapatid, we are One News. All sides, all the time.